educational games. And sa games na to, gumamit kami ng online platforms or online games platforms na ginagamit ng mga professional teachers para sila yung create ng interactive na games for their students. So ano nga ba ang ginamit naming online games for today? So ipapaliwanag siya dito. So ito po yung process kung paano ma-access or gumawa ng game sa Educa Play. So first of all, ito po tayo sa Google and then search natin Educa Play. So lalabas po dito yung unang link, click lang po natin. Then lalabas po itong interface na to. First of all, gawa po tayo ng login account. So pwede po tayo mag-sign up for free. Lagay po natin yung name, email, password. So in our case, ilalagay ko lang po yung Google account ko. So yun, automatic po siyang maglalagay. So since bago po tayong user, lalabas po itong interface na to. My games, meron po dito sa gilid, may challenges, my guests, favorites, etc. So dito po, create po tayo ng new game. Then lalabas po itong variety of games. Iba't iba po siyang game. So ito po ay 8, 12, 15 games. So gawa po tayo ng isa, yes or no. So sabi po dito, ito po yung AI ni Educa Play, si Ray. Okay, dito ilalagay lang po natin yung topic na gusto nating ipalaro or yung ating topic na pinag-aaralan. So in our case, binigyan po kami ng sa ating grupo ay cognitive processes. So generate po tayo kay AI na siya pong gumawa ng mga questionnaire. So yun, meron po siyang ginawang 20 questionnaires. Pwede din naman po nating dagdagan. Add lang po tayo ng slot. Dito pwede po tayo maglagay ng picture or MP3, JPEG. So lagay po tayo dito na lagay po tayo dito ng, for example, lagay po tayo dito ng book. Yan, nalabas po yan book. So si book po is kapag DS natin, ibig sabihin siya po ay belong sa cognitive process. So since hindi po siya belong sa cognitive process, i-lock po natin siya. Click lang po natin siya for yes or no or both. So siya po ay no kasi hindi po siya part ng cognitive process. So dito po sa interface na to, meron po tayong first step, create, options, information, and preview. So sa first step is to create. Ito na nga po. Yan, pwede po tayo magdagdag ulit ng manually at magdagdag katulad na ako kanina, or gamitin natin si AI, si Ray. So pwede naman po mag-watch ng tutorial. Meron po sila ditong in-offer na YouTube link, watch tutorial, and yun. Proceed po tayo sa second step. So sa second step, makikita po natin dito lives. Set a maximum number of errors. So ito po yung magiging buhay ng player. Kung ilang beses lang po siya pwede magkamali. So in this case, 5 times lang po siya pwede magkamali. Pwede naman na po natin siyang bawasan. Pwedeng 1. Pero hindi hanggang 1 lang siyempre. So lagyan natin 5 lang.
And then time. So, maglalagay lang po tayo dito ng time. Set a time to answer each card. So, dito nakalagay dito, seconds per card, 10 seconds. So, kapag si player ay, kunyari, nag-iisip pa si player kung yun ba ay tama, or yes or no, meron po siyang 10 seconds para mag-isip. And kapag na-consume niya yung 10 seconds, or lumampas na ng 10 seconds, is mababawasan yung kanyang buhay. Yung 5. And then, next is shuffle cards. So, i-on lang po natin siya para maiwasan po natin yung pagkakatulad-tulad o pagkakasunod-sunod nung card. Kasi dito po maaaring pwedeng magkatinginan yung magkatabing estudyante. So, kapag chinek po natin siya, magkakaiba po sila ng pagkakasunod-sunod ng mga card. Kaya po ito po ay inon natin para maiwasan yung pagkakagayahan. Po natin siya. And then dito sa advanced settings, so nakalagay naman po premium. So dito po sa account natin is hindi po tayo naka-premium, naka-free lang po tayo. So kapag po tayo nag-access ng premium or nag-subscribe ng premium, ma-access po natin tong background image. Pwede po natin palitan ng background image yung laro or magkaroon ng background. So privacy, pwede nating kunyari just only me or unlisted, yung kung gusto mo lang natin, kung sino lang yung makaka-access ng link, yun lang po. And then as for identification, users will have to identify themselves before starting the activity. So ito naman po is yung mga details ng player. So yun nga po, lumabas po kanina yan. Hindi po natin siya ma-access kasi kailangan natin upgrade yung plan natin. And then hide restart button, hide social media, hide answer, hide top 10 ranking, message at the end. Ayan. So ito po yung mga ma-access natin kapag naka-premium po tayo. And then next step po tayo is information. So sa information, pwede ba natin select yung language na gusto natin, kung nasan man tayong lugar. Pwedeng Espanyol, Italiano, Portuguese. So English na lang po tayo. So title, cognitive processes. So pwede po natin lagay dito ay kunyari, freely. Quiz 1. So, para mas madali natin siyang mahanap or ma-access kapag i-record natin sa ating grading sheet. So, description. Nalagay naman po dito, meron po naka-ready dito ang description si AI. So, nakalagay dito, in this game, players will explore various nouns related to cognitive processes. The objective is to determine whether each noun is directly associated with cognitive functions such as thinking, memory perceptions, and problem solving. So players will respond with check for nouns that are related and X for those are not. So malinaw naman po ang ating instruction. So pwede naman po natin siyang i-edit. Pwede po natin 30 points. Sabi natin 5 points each. Pwede po natin dagdagan ng gayaan. So, ito na po natin gamitin. And then, next is recommended age. So, nalagay dito unspecified, 1 years hanggang 20 years. So, kapag nag-exceed ng 20 years, pwedeng unspecified na lang. Knowledge area. So, dito po, ma-access natin is yung mga knowledge area, yung mga topic or yung subject. Biology, chemistry, classic culture, history, health, law, mathematics, second language, sociology, values, education. So, yun. Unspecified na lang din. So, tags. Pwede natin lagay dito yung
first grade. Example, tinuturuan natin ay iba't ibang grade. Kunyari ito ay computer programming to, CP, or pwede nating lagay CP, or pwedeng buuin na natin about computer and about cognitive. So lalabas dyan yung mga tag para madali siyang makita kapag pinablish natin siya. So yung muna tayo maglagay ng tags, and then yun. So nakalagay naman po dito sa baba. Next is partnership. So pwede po siyang i-partner sa Google Classroom. And then next step, preview. Yan po, lalabas po yung title and then yung type ng game, yes or no. So dito pangalan ng creator or yung player. Kapag na-access niya po ito, lalabas po lang po dito ay since kunyari ang estudyante natin is wala pang account dito, pwede niyang malaro to. Maglalagay lang po siya ng pangalan niya dito sa area to. Yan. Kapag wala pong account, lalabas po dyan, lalabas dyan, click here to add name or to create name. So click lang po yun, and then lalabas po yung pag-input ng name. So since meron po tayong account na nakalagin dito, meron po tayong nakalagay na name. So start natin, countdown. Yun. So nakalagay dito, cognitive process ba si Oxygen? No. Yan. May plus points po siya. Nandito po yung score. Yan. Sa right side. Liver, ayan, nabawas po siya ng nabawas ng buhay. Since 10 seconds lang inilagay nating timer. So memory, yes. So si tissue ba related sa cognitive process? No. So dito po sa timer na to, meron din pong kung gaano katagal sinasagutan ng estudyante yung buong question or yung buong laro. So book, no. Skill, no. Nerve, no. Language, yes. Decision making, yes. Bone, hindi. Blood, hindi. Problem solving, yes. Cell, no. Listening, yes. So kapag tumatama po yung sagot po pala, nagre-reset po itong 10 seconds. Perception, yes. So, nagre-reset po siya. Cognition, yes. Heart, no. Judgment, yes. Learning, yes. Muscle, no. So yun. So yun po ating score. So ito pong score na to, kaya po ito ganito yun. Makikita po natin details. 1 minute, 29 seconds, 19/21. So may mga instances po tayo na sabihin ng estudyante, 19 score din naman na 19 but ikaw ay 90. So hindi lang naman po sa score nagbe-base yung ating hindi lang mismo sa mismong correct answers nagbe-base yung score natin. Syempre meron pong kasamang time kung gaano katagal nilaro yung game ng student na yun. So pag dito sa baba to, pwede natin share, pwede mag-retry. So kapag meron po tayong premium, wala po to tong retry, since para po maiwasan yung paulit-ulit na access do sa game. So kapag may ka-premium po tayo, nakalagay po doon hide retry button, ma-hide po ito. So since naka-trial nga po tayo or free yung ating account, meron pong try button. So share. Pag pinili po natin report, makikita po natin dito yung mga tama at maling sagot.
So yun po, no? And kapag okay na po tayo, satisfied na po tayo, pwede natin i-publish na. Well done. Activity has been created successfully. So dito po, pwede po tayo mag-create ng challenges, share yung game, create activity ulit. So pwede natin isa-share, pwede natin ito mismo yung ipalaro natin yan. Share activity to Google Classroom, Microsoft Teams. So ang aming ginawa na lang po is copy link na lang po, and then pinaste na lang po namin sa mismong GC namin para ma-access yung mismong link yung game. So try po natin, access po natin yung game, new tab po tayo, and then paste na po natin yung link. Yan. Lalabas po yan. So try po natin i-log out yung account mamaya. So si activity muna po tayo. So meron naman po ditong ads. Since wala po tayong premium account, may ads po siya. So makikita po natin dito sa side na to yung top 10 results kapag naglaro na po yung mga player or yung mga students natin. Then yung ating title ng game, instruction, and then yung syempre yung creator, tsaka 100 types made. So yun po, no? So try po natin i-log out yung account natin. For example, tayo po yung student. So bukas po natin yan, lagay po natin yung link. Yan. So ito po yung magiging tsura nung makikita ng student. So click here to identify yourself. So lagay po tayo dyan ng name. For example, Juan. Click lang po yung login, lalabas na po si Juan. Kapag nilaro po ni Juan, book, no, yes, no, yes, judgment, yes, learning, language, decision making, blood, no, problem solving, muscle, no, liver, listening, yes, tissue, cell, memory, nerve, attention, yes, bone, no. So may lalabas po itong rate activity, pwede nyo pong i-rate, skip ko na lang po. Then perfect, 100 score. So yun, since katulad na ko po sabi ko kanina, makikita nyo po yung mga details na to. So ganun din po ang magiging itsura kapag nasa smartphone. And then kapag okay na po yan, pwede natin makita dito yung result. Kailangan lang na po natin login yung account natin. So login po natin yung account natin. Yan. So click lang po natin to, then makikita po natin dito sa baba. Yan, si Juan, 100 score siya, yung score, yung kanyang time, and then kapag tapos na po yung mga student nyo, lalabas naman po dito yung kanyang score, and then automatic magra-ranking na po siya ng top 10. So yun, then wari 24 po siya naglaro, so yun naman dito sa baba po. So yun lamang po, at sana po ay mapaggawa kayo ng very interesting game dito sa ating Educa Play. So for today's activities, ang topic natin sa ating games ay about sa cognitive process. So ano nga ba ang cognitive process? So ang cognitive process are mental processes that help
us interact with the world and interpret our experiences. Cognitive functions are higher order mental abilities such as learning, memorizing, decision-making, creative thinking, moving, speaking, and problem solving. So guys, let's dive to our games for today's class. Sa ating interactive game ngayon ay meron tayong 4 level. So ngayon, mag-move na tayo sa level 1. Ang ating level 1 is Memory Game Cognitive Process Memory Match. So simple lang naman ang laro na to, which is find and match all pairs of identical cards about cognitive process. So pipiliin mo lang kung ano yung katugma nung pinili mo. Halimbawa, processing. Hahanapin mo lang yung other words na processing dun sa ibang cards. Simple lang siya. Bawat laro is meron tayong QR code na i-scan ng mga students para sila ay makapasok dun sa games na inihanda natin. So, ito yung ating QR code. So, ayan, makapasok na tayo sa laro. Start. Time 50 seconds. May pangalan na ikaw mo. Start na kayo. Mag-start na kayo. Game start na. Eh! Start na ba? 1, 2, 3. Game over na. Huwag nyo nga alisin yung mga score nyo, ha? Ganda siya. Second ako. Baling bilis mo naman, 38 seconds. 38, ano, second yung ano. Okay na ako. Naunahan ba ako? Oh, kali yan. 8? Oh. Kaya naman pala 38 seconds kami, ano lang, si Kuya 1 minute lang. So, tapos na ang ating level 1. So, mag-move naman po tayo sa level 2. Ang ating ginawang level 2 is Froggy Jumps Cognitive Processes Quiz. So, help the frog stay on a lily pad by choosing the correct answer. If you select the wrong answer, the frog will jump into the water and you'll need to try again. You had 3 lives to answer it all properly.
So, simple lang naman po ang laro ng aming level 2. So, ang pipiliin nyo lang, bali may choices, may tatlong lilipad, which is, ang gagawin lang is pipindutin mo dun sa lilipad kung alin din yung tamang sagot. Kapag ikay napamaling sagot, napamali ang iyong sagot, yung palaka po is lulubog siya sa water. And kapag ang laro na to is mayroon siyang 3 lives. Kapag nakatatlo kang mali, so mag-game over ka. Ito po yung Froggy Games. Start lang po natin. So, pwede po yung maglagay ng pangalan. Ayan po. Then, login. Start po tayo. What is cognitive flexibility? Is the term cognitive process of planning. Connection. Ayan. Nalubog po si Frog kapag mali ang sagot. What is cognitive process involves problem solving. Memory recall. Ayan, lubog ulit. Sumali ako. What is cognitive process involves understanding, interpreting sensory information. Memory. Lubog na naman. What does attention in cognitive process refer to? Cognitive process refer to. Katwa lang kaya ito. What does role language play in cognitive process? The term for mental processes of forming concept. Concept formation. It's primary function of cognitive process. Ayan, panalo po siya. And then, ang score po natin 70, 1 minute and 55 seconds, 7 out of 10. What does attention in cognitive process refers to? Which cognitive process helps in making judgment, perception, decision making? Ay! Ay, panalo! What role does language play in cognitive processes? What limits understanding? Malapit na ako. What is the language? Ay, tama! Oh, panalo ako, bes! Oh, you won! Uy, bigyan mo to! Mamaya. Wala na. May pakain buhay ko. Mamaya mo pindutin. Ayan na, 103 years old siya.
say 7 out of 10. 6 din ako. Panghuli si Bomba. bakit Okay ba ako tayo ng tie? panalo? Hindi pala, creator pala yan. So, tapos na tayo sa level 2. Let's move on naman sa ating level 3. So, ang ginawa natin level 3 is unscramble letters revised Bloom's taxonomy. Unscramble the given letters to reveal terms related to the Bloom's taxonomy. So, simple lang naman din po ang aming level 3, which is unscramble mo lang yung mga words or letters doon para mahulaan mo kung ano yung tamang sagot. QR code. Unscramble. Basta ano na. Start po natin. Focus ko na po. Camera. So sabi po dito, the use of knowledge or skill in practical situation. Application. So yun lang po yung mga magiging process ng laro, analysis. Hanggang matapos po or mag-game over yung player. Dali lang yan, 8 lang yan eh. Remember. Basahin mo, Ras. Pag anong parinig mo yun. Remembering. Remembering. Yes! Yeah, remembering. R A E A T. Ay, creating. Creating. Yes. Next, the ability to understand. The meaning. Understanding. Tatlahan lang yan. Basahin mo yung tanong. Stop. Move on. 98. Kita po dito yung score. Comprehend and interpret information accurately. Comprehend.
Nangunguna A yan. 6, 87. 99. May mali kang isa. Hindi, oras yun. 66 nga. Ay, 6 nga. 3 minutes ako tapos 87 lang. 51 seconds nga lang sa akin. Bakit ganun? So, tapos na po tayo sa level 3 and mag-move on naman po tayo sa level 4. So, ang ginawa po namin level 4 is Alphabet Game, Stenberg's Successful Intelligence Theory and WICS Models or WICS model. So, simple lang siya. Complete challenge or answer questions associated with each letter of the alphabet. So, parang ang mangyayari po dito is lalabas po yung questions and then parang yung ABCDs magiging hint po siya ng first letter ng tamang QR code. So kapag na-access po natin yung QR code, ito na po ang lalabas. Pag ito yung pangalan ko, start lang po natin. Countdown po siya na 3, 2, 1. Then, yan po yung pinakalaro. So, ang hint po nito ay, yung word po ay starts with the letter A. So, refers to the ability to analyze, evaluate, and compare information. Analytical. So, next po ay the concept of integrating different types of intelligence for effective problem solving. Balance. Next po involves generating new ideas, approaches to solve problems. Generating creative. So describe the variety of intelligence that contributes to successful outcomes. Describe intelligence. Diverse sabi ng katabi ko. Relates to understanding and managing emotions to oneself and others. Emotional. So, dito po mamalian ko na po. So, ito ay holistic to eh. Nakita rin natin. Tama pa rin po siya. So, understand, apply knowledge, intelligence. J, ability to consider decision or come to sensible conclusion. Judgment. Ito nagkakamali po siya. Information skills to experience or education. Knowledge. So ito, i-word na po natin. So, logic. Mali po siya. Awareness. So, isa na lang po ang buhay ko. So, itong last na to is mama. So, mali po siya. So, game over na po siya. Skip lang po natin itong date. Survey. Nakikita niyo po yung score niya. 8 out of 19 questions. Score 42. relating to reasoning conducted or assessed parents. Diversity. Ano again? Learning? Okay na ba? Okay ba? Magical. Uy, ba't mo tinaas? Ano to? Letter J na guys. Oh, 36.
wala man. Ba't wala ako? Pangalawa ako. Ikaw kasi yung host. Hindi, ah. Pa rin ako. Bilis ko lang ito, 18. Ba't wala ako? Ang daya. Okay na? So yun lang naman po ang ginawa naming laro for today's activity. So napakadali lang naman po at simple ng aming ginawa at naiintindihan po ng estudyante. So, ang aming pong ginamit na ito ka-play is napakasimple lang po niyang gamitin and napaka-usable niya sa mga professional teacher para makakreate ng very interactive games for their students. Yun lang. Tayo na sa Piniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Sana